Hello no. Now, dito tayo no sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 13. Sinabi dito no na huwag tayong maging tamad sa paggawa ng kabutihan, no. So sana no ang pagiging matulungin sa kapwa natin, kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is maging matulungin din tayo sa ating kapwa, no, na sa ganitong paraan ang Diyos ay mapupuri at hindi yung tayo yung mapupuri. Iwasan din natin yung mga bagay no na magiging hypocrites tayo or mapag-ibabaw. Kung gagawa tayo ng isang kabutihan, hindi natin to gagawin para sa sarili nating interes na gaya ng mga ginagawa sa iba, no, na gumagawa ng mga pagtulong para purihin ang kanilang sarili. Para yung mga tao na binibigyan nila ay magpupuri sa kanila, at yung mga taong nakakakita sa kanila ay magpupuri sa kanila at magsasabi na taong ito, mabuting tao at matulungin. Pero kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Iwasan po natin yung ganong bagay. Gawin po natin yung mga bagay no, na kung saan kinalulugdan tayo ng ating Panginoon. Gagawa tayo ng isang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap o mga pulubi, no, na gagawin natin to bilang tayo ay isang messenger lamang, no, na inuutosan ng Panginoon na ibigay ito doon sa mga taong nangangailangan. Hindi yung para bang nagbibigay ka ng tulong sa mga mahihirap o nangangailangan na para bang ikaw or galing sa iyo yung binibigay na yun. Lagi mong tatandaan, dito sa mundong ito, wala tayong kasi kahit isang bagay na pag-aari. Ang lahat ng yan, lahat ng bagay sa mundong ito, pag-aari niya ng ating Panginoon. Kaya kung ano man yung mga bagay na ibinigay mo doon sa kapwa, hindi yan galing sa iyo, kundi galing sa Panginoon. So kung gagawa tayo ng tulong o gagawa tayo ng hakbang ng kabutihan sa ating kapwa, gagawin natin ang isang bagay kung saan ang Diyos ay mapupuri at hindi yung sarili natin. Kasi dito pa sa kasulatan, sinasabi nilang Apostol Pablo na kahit sila mismo gumawa sila ng mga kabutihan ng pag-preach na ipangaral yung salita ng Panginoon, pero ang sabi nila, hindi nila habol yung mga papuri. Kasi kahit yung mga anghel, sinabi nila noong sinasamba nila ang Panginoon na lahat ng mga papuri, yung kaluwalhatian ay sa iyo lamang, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin mo, lahat ng mga papuri. So sa dali na salita, lahat ng mga papuri na yan ay hindi galing sa atin. Hindi para sa atin. Hindi para ibigay natin sa iba. Kaya lagi nating tatandaan, every time na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, gawin natin ito upang ang Diyos ay luwalhatiin. Hindi yung tayo yung itataas natin yung sarili natin. Kasi sinasabi dito sa chapter 6 ng Matthew, mababasa ito lahat dito. Kahit yung magdasal tayo sa ating Panginoon, pumasok ka sa loob ng iyong kwarto at takpan mo o sarhan mo ang pintuan mo at saka mga bintana at magdasal ka doon sa iyong Ama na nasa langit na hindi nakikita, at ang iyong Diyos na tumitingin sa iyong ginagawa maggaganti sa iyo. The same thing din sa pagbibigay sa kapwa. Pero marami pa rin mga tao na gumagawa ng mga ganyang akbang na hindi nila ginagawa ito for God, kundi for their own interest. No, so sa akin lang, di bali na yan, no? Titiisin ko na lang kaysa mismo sa walang ginagawa. At least kahit papaano nabibigyan din yung mga mahihirap din sa kanilang mga pangangailangan. Pero kahit na ganito, hindi pa rin sila kinalulugdan ng Panginoon. Kaya kung gumawa kayo ng isang hakbang, no, na makatulong sa kapwa, sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, gawin nyo ito for God's glory. Mamuhay tayo instead, no, na gagawa na rin tayo ng kabutihan, gagawin na lang natin ito para sa ating Panginoon. Kasi lagi niyong tatandaan, kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kung wala si Kristo,
mahirapan pa rin makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang tao nagiging matuwid by faith, not by acts. No, hindi sa gawa. Nagiging matuwid tayo by faith. Kahit pa dami mong nagawang kabutihan sa kapwa, sa tao, kahit sino, kung si Kristo wala sa puso mo, baliwala ang lahat. Pero kung ang isang tao, matibay naman yung faith niya, paniniwala niya sa ating Panginoon, pero wala naman siyang gawa, patay pa rin yung paniniwala niya or pananampalataya niya. Kasi dapat itong dalawa ay nagsasama, faith at gawa. Kasi para itong katawan no? Kung ang katawan walang kaluluwa, walang espiritu, patay. Kung may espiritu, wala rin namang ang katawan, wala rin. So kailangan itong dalawa ay nagsama, the same din ang ganito. Kailangan ang dalawang yan ay magsasama upang ang tao magiging matuwid sa ating Panginoon. Kasi ang tao, tinawag ng Diyos para maging matuwid, para maligtas, to be holy, para hindi para masilot, mga parusahan. Tinatawag tayo ng Diyos to be holy, hindi para tayo ay parusahan. God wants us to be holy. Kasi ang sinabi niya dito, be holy for I am holy. Ito ang lagi nating tatandaan sa buhay nating itong minsan lamang. Kaya sinasabi nga dito, no, huwag kayong magtamad o huwag kayong tamarin sa paggawa ng kabutihan. Gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa at gagawa rin tayo ng kabutihan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya, pag-accept, pag-receive, pagtanggap natin sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban, kautusan, salita, na mamumuhay tayo sa Kanyang kautusan o sa Kanyang salita. Hindi sa sarili nating interest, hindi sa sarili nating lakas. Huwag sana tayong maging suwail. Kung dito sa mundong ito, kulang tayo sa galang at respeto sa ating mga magulang, paano natin gagawin sa ating Panginoon yan? Diba? So gawin natin, ang paggawa ng kabutihan ay isa ito sa pinakamaganda talaga, o isa sa pinakamaganda talaga magagawa. Ang kabutihan kasi is ito yung pagpapatawad, pagpakumbaba lahat ng uri na kinalulugdan ng Panginoon. Pero sa mga oras na susuway tayo sa Kanya, yung apoy ng kaparusahan lalamon talaga sa atin pagdating ng araw. Kaya isin natin to. Nandito na rin lang tayo sa mundong ito. Alam na natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang gusto ng Diyos. Iwasan natin ang paggawa ng kasamaan at gawin natin ang tama, kung ano yung kinalulugdan niya. Hindi yung bagay na nagpapainit sa Kanya, nagpapaalam sa Kanyang galit. Dahil tayo ay hindi sumunod sa Kanya, hindi nakikinig sa Kanya, kundi doon tayo sumunod sa kaaway na sumusuway sa Diyos. Hindi natin yun gagawin. Maging masunurin tayo mga anak, katulad ng isang alipin na hinihintay ang kanyang amo na dumating galing sa ibang bansa. Hindi niya alam kung kailan darating. Ang gusto niya na tayo ay magbantay lagi at maghintay sa kanyang pagdating. Kung ang pagdating niya madaling araw, gabi, tapos tayo ay tulog, mapaparusahan tayo. Kasi ang bilin niya, kailangan nagkagwardya tayo, nakaalerto tayo, nakabantay tayo sa pagdating niya. Kung anumang oras na siya ay darating, madiliman or eksakto na timing or maaga. Huwag tayong sumuway. No? Hintayin natin ang kanyang pagbalik, ang kanyang pagdating. Kaya mag-ingat tayo kasi marami pong mga tao na gumagawa ng kabutihan na akala nila
dahil sa kanilang ginagawa ay matuwid na sila sa harap ng Panginoon. Pero ang ginagawa nila ay kasuklam-suklam pala sa paningin ng Diyos. Dahil nga sa mga papuri na hindi para sa kanila, inaako nila. So sa ganitong paraan, ang mga tao magnanakaw. Ninanakaw nila ang kaluwalhatian na hindi para sa kanila, kundi para sa Diyos. Ganyan ang kasalanan na hindi mamamalayan ng mga tao. Marami ito sa mga pastor, sa mga Christians, sa loob ng mga simbahan na hindi namamalayan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, mag-ingat kayo sa libadura ni Herodes, which is hypocrisy. Mag-ingat kayo sa libadura or pampalsa, which is hypocrisy. Kasi hindi nyo yan mamamalayan na biglang tutubo yan sa loob ng puso nyo. Maraming mga tao, mga Kristiyano, mga taong banal, mga tao sa Diyos na akala nila sumusunod sila pero nagigilty sa mga ganitong pangyayari o ganitong bagay na hindi nila namamalayan. Ito yung isang parang anay na sumisira sa kahoy na hindi mo masyadong nahahalata na ang ilalim pala binubutas at nilalamon at kinakain na. Ganyan ang mangyayari sa atin, na matuwid o malinis tayo sa labas pero sa loob pala andoon yung karumihan. Hindi na, kaya nga sinasabi ko na mas malilinlang pa natin yung sarili natin kaysa mismo ang Diyos na sumisiyasat sa puso at isip natin. Walang makakaligtas sa Kanya. Mas malilinlang mo yung sarili mo, papaniwalain mo pa yung sarili mo sa ganitong bagay na opposite naman sa desire ng o sa nasa puso mo. Ganyan ang mangyayari. So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless.